Good day mga ka-works. So, ngayon ay itutuloy ko na yung aking project na TSR. At tagal kasi bago dumating. Isang linggo bago dumating yung plastic. Pero nandito na sa Palawan, ang tagal lang dumating. Ang tagal lang deliver. So, dapat nakaranggo pa natapos to. Ihabol sana sa laro ngayong 27, 28. Kaya lang hindi na maihabol. So, sa December na lang siguro may lalaro ulit. So, ito siya mga ka-works. Binalutan ko na siya ng packing tape para hindi siya magasgas habang ina-assemble natin. So, ayan. So, ito yung kanyang side cover. Ayan, magkadugtong yan sila, ganyan. Ayan. Tapos, andito yung kanyang upuan. Ayan. Ayan, siya, oh. Guwapo yan, pag mabuo. KTM yung kanyang plastic, mga ka-works. KTM 85. Imagine nyo yan, oh. Pag yan nakakabit dyan, guwapo yan. So, kompleto yan, mga ka-works. May kasama yung tangke. Ito yung tangke. Yan. So, yan. Ito naman yung kanyang shroud. Yan. Yan mga ka-works. Guwapo. Ayan ang magiging itsura niya. Ganyan. So, kailangan kong tanggalin yan. Ayusin ko yung mga chassis. Ayan, oh. Guwapo yan pag nabuo. Tapos ito yung sa kanyang side cover. Yan. Ganyan. So, ayan mga ka-works. Samahan nyo ko. Bubuuin natin ito ngayon. So, una, tanggalin ko muna ito. Cutting muna tayo dito. Siyempre, magka-cutting tayo dito ng mga hindi na kailangan.
So ayan mga ka-works, hindi ko pa alam kung babaguhin ko pa ba ito. Depende yan mamaya sa magiging sitwasyon sa posisyon ng tangke. Oh. So ayun mga ka-works, medyo matrabaho to. Itong part na to, kailangan ko siyang baguhin. Isusunod natin siya sa yung modelo na design. Kasi bangga dito yung airbox. Hindi natin mapoposisyon na maganda yung airbox. So mangyayari, gagawa ako ng panibago dito. Yan. Tapos itong chassis sa taas, ibababa natin ng at least mga ano yung aking nitro. Yan. Ano. So ngayon ay 18 siya. Yan, ganyan position, 18 siya. Ibababa ko siya ng mga 3 inches o 2.5 inches. So mga hanggang dito na lang siya sa 15.5 mula dito sa may butas ng ano ng makina. Kasi yung taas ng makina 12 inches yung taas ng makina mula dito sa butas na yan. So ganyan lang. So malaki pa rin ang clearance niya dito sa taas. So bababa ito ng mga ganyan. Bababaloktot yan dyan. Bababa dyan. Tapos ika-curve na to pag ganun. Magkakaroon na yan dito ng panibagong chassis sa baba. Wala na to. Tatanggalin ko na to dahil bangga ito dito sa ano. Hindi ko maipoposition ito dahil bangga siya dyan. Ayan o. Wala yan. So mula dito sa may ano na to, aakyat ako papunta dito. Wala na to. Kasi magkakaroon yan dito ng subframe. So yung subframe nandito na. Tapos ito naman masyadong ayan. Masyadong nakatuwad yung tangke. Para may position siya ng maganda, kailangan kong ibaba ito ng at least mga 2.5 inches para tumingala ng kaunti ganun. Para maging maayos siya. So kung talagang kukunin talaga yung ayos na sakto dun sa ano ng motor, kailangan talagang baguhin yung chassis. So ayan mga ka-works. So ayan yung kanyang, dapat ganun lang yan. Ayan. Yan, dapat ganyan. So ngayon ang position niya ganyan. Nakasubsob. Dapat nakatingala siya ng konti. So ibababa ko to ng konti para may position ko siya. Ayan. Kapag naibaba yan, gagano na yan siya. Yan. So yan, tamang position. Yan, ganyan. So ayun mga ka-works. At ito yung gagamitin ko, na-bend ko na. Yan, parang ganyan. Puputulin ko dito. Tapos dudugtong ko na ganyan. Tapos ibababa ko pa ng kaunti ito dito. Para bumaba. Makatuwid, nabawas-bawasan siya ng kaunti ng bakal, mas gagaan pa siya ng kaunti kasi ito napakaraming bakal. So ilang mga bakal dito kukunin ko pa rin, gagamitin ko rin. Pero mas ano siya, mas kumbaga mas gumaan ng kaunti. So ganyan yan mga ka-works. Yan. So kakatingin ko muna itong taas. So natin yung tangke.
Yun! So ayan mga ka-works, nagkaroon na ng bagong mukha yung motor. So ayan mga ka-works, 16. So hindi natin paabutin ng 15, sobrang maliit na siya. Sobrang baba na niya pag 15 pa. So okay na yung 16. At yan, magiging ganyan. Yun! So ayan mga ka-works. Time out muna. So ayan na yung chassis natin. Magkakaroon pa yan dito para sa kabitan ng shock absorber.
Tapos magkakaroon pa yan ng para sa subframe. Mula dito, pag ganun. Ganyan. So, yan lang muna. So, mamaya konti paglamig nito, ilalagay na natin yung shock absorber. Sukat natin yung shock absorber niya para malagyan na kagad natin ng suporta dito para hindi siya masira. So, itong part na to patitibayin natin ito mga ka-works. Kasi ito yung part na dapat nakahawak siya ng maayos. Kasi yan yung bigat. Yan ang nagdadala ng bigat. Dahil yung shock absorber dyan tama. Tapos salubong yan sila ng suspension sa harap.
So, ayun muna mga ka-works. Nasimbol ko lang pero hindi pa yan tapos. Wala pa mga subframe, wala pang ano. Nilagay ko lang para makita ko lang yung forma niya. So, bukas ko na itutuloy dahil paggabi na at abangan niyo yung karugtong ito hanggang sa matapos, hanggang sa mapatakbo. So, yun na muna mga ka-works at bye-bye.